Good evening po, kapatid na Erning. Tayo po ay on air na at live tayo sa Facebook ngayon at saka dito sa Yeah. ating Zoom. Kapatid na Jeriel, magandang gabi at sa iba nating mga kapatid, magandang umaga naman sa Pilipinas. Opo, ito Sa po yung ibang unang araw ng pagbabago natin ng oras. Sa halip na 7:00 ng gabi dito sa West Coast, ay ginawa na po natin 6:00 para medyo mas maaga naman doon sa East Coast. Na ang oras po dyan sa inyo ngayon ay 9:00 na ng gabi. Ano po? Tama, kapatid na Jeriel. At maaga, dahil sa tayo ay nag-adjust naman tayo ng ating ah, oras dahil sa nag-adjust na rin tayo ng ating pamumuhay. Yes. Sige, Yeah. tayo po ay magsisimula sa ating pagtalakay sa episode 95, Sabbath during the Millennial Kingdom. Tingnan natin kung ano ba yan. Ano ba meron doon sa Millennial Kingdom? Ano po? Ano ba ang mababasa natin na meron doon sa Millennial Kingdom? Yung Millennial Kingdom, yan po yung 1,000-year reign ni Yahusha o ng Kristo. Na diyan nga magiging hari siya ng mga hari. Ano po? Diyan matutupad yung nakasulat. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ang Kristo. Diyan po mangyayari yon sa kingdom na yan o sa kaharian na yan. Sa 1,000 taong kaharian na kanyang itatatag. Kapatid na Erning. Manalangin muna tayo, mga kapatid. Ama namin Diyos, Yahuwah na makapangyarihang kapo sa lahat. Oh. Di namin pwedeng pasimulan ang anumang gawain gaya nito kung hindi muna kami uugnay sa iyo, dakilang Ama. Kung kaya't aming hinihiling, maawa ka po sa mga alipin mo, tao kami na pwedeng magkamali, tao kami na pwedeng malito, kaya aming hinihiling sa iyo na kami iyong patnubayan. Pagkaloob sa amin ang iyong awa, upang ang mga kalooban mo ay mahayag sa aming lahat, itong aming sama-samang sampalatayanan, upang aming matanaw at makita ang mga hula na iyong ipinasulat sa mga propeta, maging sa mga unang mong mga lingkod. Pakitulungan mo kami sa aming paghahayag. Loobin mo sana ng aming pong maipahayag ay iyong katotohanan upang itong aming mayakap na sama-sama. Maluwalhati ka po namin na itong dahilan ng pagkakalalang mo sa amin. Maasa kami, tinanggap mo na kami, pinatawad ang aming mga pagkakasala sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Good evening po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, kapatid na Erning. Opo, sa ating nagdaang mga pag-aaral, kapatid na Jeriel, at mga mahal na kapatid at mga panauhin, ay atin pong natalakay ang isang kapitulo sa Aklat ng Isayas at binabanggit po roon ang pagsasaalang-alang at pangingilin noong buwan hanggang sa panibagong buwan, mga kapistahan at yung kapahingahan o sabat. Natyak natin hindi po yun tumutukoy sa bayang banal na may dalisay na ginto. Bakit? Etong dahilan eh. Basahin po natin ang first slide. Sa pahayag. Wala akong nakitang templo sa lungsod na yon. Ito'y pangitain na ipinakita kay Juan nang siya'y nasa pulo ng Patmos. Ang sabi ng apostol na si Juan, wala akong nakitang templo sa lungsod na yon. Yan ay sa bayang banal. Dahil ang pinakatemplo'y walang iba kundi ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang tupa. Ang tupa ay ang Panginoong Yahushua. Hindi na kailangan ang araw o ang buwan sa lungsod dahil ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag at ang tupa ang ilaw doon. Mga kapatid, ang ating binasa ay pahayag na ito ay isang pangitaing ipinakita ng Diyos sa magitan ng ating Panginoong Yahushua kay Juan sa pulo ng Patmos. Natyak natin diyan sa ating binasa na wala ng sabat. Walang sabat po doon sa bayang banal. Bakit? Sapagkat
Ang Sabat aplikable lang po pagka may araw at buwan, eh. Eh, kaso doon sa bayang banal na may dalisay na ginto, wala na pong araw. Kaya yung from new moon to new moon at saka from isang linggo hanggang sa isang linggo, yung Sabat to Sabat, wala na po yan doon. Doon sa bayang banal na may dalisay na kalsada, ulo, lansangan. Eh bakit? Sapagkat ang atin po na pinaka-araw, liwanag doon, eh ang tupa, yan ay ang ating Panginoong Yahusya at si Yahuwah. Bueno, saan ngayon matutupad? At kailan matutupad yung nasa Isaias Kapitulo 66 na binasa natin noong mga nakaraang mga pag-aaral natin? Matutupad po yun dito sa lupa. Oo. Pero teka muna, mga kapatid. Atin po munang alamin. Ano ang ipinagpauna na ipinahayag ng ating Panginoong Yahusya? Ito muna basahin natin sa aklat ng Mateo. Meron siyang sinabi, huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta. Sa pangangungusap po yan ng ating Panginoong Yahusya. Upang ipawalang saysay ang wika. Hindi ako naparito upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta. Naparito ako upang tuparin ang mga ito. Sinasabi ko sa inyong totoo, hanggat may langit at may lupa. Tatandaan natin yan, no? Hanggat may langit at may lupa. Eh, kailan po ba mawawala ang langit at lupa? Hindi sa araw ng pagkatapos ng 1,000 taon. Mhm. Pagka napakawala na itong si Satanas, di ba? Marami na nating beses na pag-aralan yan eh. Di ba? Yes. Mandadaya pa yan eh. Kasi dami pa ng buhangin sa dagat yung madadaya ho niya. Tapos kanilang lulusubin yung kampamento ng mga banal. Saka matutupad yung 2 Pedro, Kapitulo 3, versikulo 7, 10, na mapupugnaw ang langit at lupa. Ang sabi diyan, sinasabi ko sa inyong totoo, hanggat may langit at may lupa, kahit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ng kay Moises ay hindi mawawalan ng kabuluhan hanggat hindi natutupad ang lahat. Dapat maintindihan natin yun. Hindi mawawala ng kabuluhan hanggat hindi natutupad ang lahat. Mayroon pa pong matutupad kasi na yung lahat ng yan, mamaya malalaan natin yan. Kaya ang sino mang lumabag sa pinakamaliit na bahagi ng kautusan at magturo sa iba na lumabag din ay ituturing na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang sino mang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa iba na sumunod din ay ituturing na dakila sa kaharian ng Diyos. Yan po ay pangungusap ng ating Panginoong Yahusya na dapat po nating isaalang-alang. Ang sabi niya, naparito siya rito, hindi upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta. Ang totoo nga niyan, kapatid na Jerry, natalakay na rin natin eh. Yung 10 utos ni Moises, ginawang 2 utos ng Panginoong Yahusya. Yeah. Di po ba? Yung unang 4 na kautusan, pag-ibig sa Diyos yun eh. At mula sa 5 hanggang sa 10 kautusan, para naman pag-ibig sa kapwa-tao. Di po ba? Eh diyan, sinabi ng Panginoong Yahusya, hanggat may langit at may lupa, kahit ang kaliliitang bahagi ng kautusan hindi mawawalan ng kabuluhan hanggat hindi natutupad ang lahat. Eh teka muna, ating isa-isahin po ito mga kapatid. Hanggat hindi natutupad ang lahat. So mayroon pong dapat matupad muna na dapat isaalang-alang natin. Nang sabi ng Kristo, kahit ang kalitliitang bahagi ng kautusan, hindi mawawalan ng kabuluhan. Pero hanggat may langit at may lupa. Doon ba sa Millennial Kingdom may langit at may lupa pa? Bueno, basahin natin ito. Next slide, Zacarias. Kasi bago natin basahin ito, mga kapatid, pagkatapos ng rapture, nasa langit na ang mga kasama sa unang binuhay na magmuli, ang mga kasamang dinat ng buhay, kasama din doon sa bayang banal. At the same time po, may mangyayari dito na 7-year tribulation sa lupa. At ano ang mangyayari? Dito, ang mga tao, ang mga leader ng mga bansa, magkakaroon ng
koalisyon, di ba? Federasyon ng mga bansa laban sa Israel. At ngayon nga, nakikita na natin nangyayari, kapatid na Jeriel, di Tama. ba? Ayan, yung Hamas na yan, yung Palestina na yan, ayan, Hezbollah, yan naman ang Iran. Nako, nagkakaisa-isa na sila. Natutupad talaga yung nasa Biblia. Ngayon, ayon po sa ating mababasa, after 7 years ng tribulation, bababa ang Kristo kasama ng raptured Christians, ano po, pagkatapos ay kanyang titipunin ang lahat ng mga bansa, katulad ng pagtitipon ng pastol sa mga tupat kambing. Ang mga nasa kanan ay mga taong nasa uring tupa, ang nasa kaliwa, mga taong nasa uring kambing. Sasabihin doon sa kanan, halika kayo, manahin nyo. O, yun ang magmamana, yung nasa kanan, nasa uring tupa. Yung nasa kaliwa, mga tao po yun na itinuring o itinulad sa mga kambing. Pasa apoy na walang hanggan. Pero hindi kaagad-agad, sila po ay magmamana ng kaharian at sila ay parurusahan. Yung po'y hatol, paghuhukom yun. Pero ang execution nun ay pagkarampa ng 1,000 taon. Bakit nga po? Sapagkat pagdating ng Kristo rito, ng kanya nang mapagbukod-bukod ng mga tao, ano ho, ay susugod yan doon sa Jerusalem para saklolohan ang Israelita. Nilulusob po yan ng mga bansa Hindi ho ba? Kaya ang pagparito ng Kristo ay hindi para sa iglesia na ating pinanggalingan, na yan ang kiniklaim nila, kundi para sa kanyang kababayang mga Israelita. Di po ba? Sa makatwid, pagkatapos po niyan, may magaganap na labanan doon. Ang Kristo kasama ng mga raptured Christians ay may magaganap na digmaan doon. Ang tanong, mawawala ba ang langit at lupa sa panahon yan? Eto, ang mga bansang sumalakay sa Jerusalem ay padadalhan ng mga salot na ito. Mabubulok ang kanilang mga katawan, mata at dila kahit buhay pa sila. Ayan ang mangyayari. Kahit buhay pa, mabubulok ang katawan, mata at dila. Ganito ring salot ang darating sa lahat ng mga hayop sa kanilang kampo, pati ng kanilang mga kabayo, mola, kamelyo at asno. Sa araw na yon, lubhang lilituhin ng Panginoon o ni Yahuwah ang mga taong yon. Ang bawat isa sa kanila ay sasalakay sa kanilang kapwa. Sila mag-aaway-away. At sila mismo'y maglalaban-laban. Makikipaglaban din ang ibang mga lungsod ng Huda. Sasamsamin at tutipunin nila ang mga kayamanan ng mga bansa sa palibot nila, ang napakaraming ginto, pilak at mga damit. Ang lugar na pinagtipunan sa kanila at sa kanilang mga sundalo ay tinatawag na Armageddon sa wikang Ebreo. Ang tanong natin, sinabi ng Kristo, hanggat may langit at lupa, kahit kalit-liitan sa kautusan ay hindi mawawala ng saysay. Pagdating po ba ng battle ng Armageddon, mawawala ang langit at lupa? Hindi ho. Malilito lang yung mga kalaban at sila maglalaban-laban diyan po sa lugar na kung tawagin sa wikang Ebreo ay Armageddon. Kaya nga digmaan sa Armageddon. Kaya mga kapatid, tatandaan po natin, sa panahong yan, may langit at may lupa pa, mga kapatid. Kapatid na Erning, bigyan Opo. natin ng puna yung sinasabi dyan na sila mismo maglalaban-laban, di ba? Ngayon, yung mga lumusob na yan, ngayon pa lang lumulusob na yung iba sa Israel, Lumulusob di na ba? Pero Tama. alam niyo po ba, kapatid na Erning, meron sila kasing tinatawag na Islamic Republic Tama, meron. Yan ang pinangungunahan ng Iran yan di ba? Ang akala Tama. ng Iran, lahat ng Islamic region o lahat ng Islamic country, Kakampi nila. kakampi niya di ba? Pero actually, ang isa sa pinakanuno ng Islam, hindi niya kasama Hindi. Alam nyo, can I share something? Tingnan natin kung pwede tayo mag-share if I can share something. Yeah. I just need to share a little bit of something. Ayan. Let me share something. Ayan. Eto, i-share ko. Nakikita po ba ninyo yan? Ayan, Saudi Arabia. Quietly prepared deal for the century. Nagdi-deal na yung dalawa di ba? Sa mga tweet, itong Saudi Arabia na nandyan yung Mecca, nandyan yung pinaka-seat ng Islam, hindi kakampi ng Iran. Di ba? Hindi siya sasali. Wala siya, kundi meron siyang secret deal. Kung ano man yan, bahagi yan ng katuparan
ng sinasabi ng Biblia. No? Sila-sila. Oo, na Maglalaban-laban. sila-sila, maaari sila-sila yung maglalabo-labo, sila-sila yung mag-aaway-away. Kasi yung Egypt lang ayaw tanggapin yung ginigera ng Israel, di ba? Hmm. Gaza, ayaw papasukin yung mga Muslim doon, papunta doon sa Egypt na kamusliman din naman yung Egypt. So, sila-sila mismo nagkakagulo. Kaya tama yan. Binibigyan lang natin ng diin, yan pong sinasabi ng Biblia na malilito yung mga yan. Kalituan, Sila-sila. sila alam sino ba kakampi Maglalaban-laban. ko, sino ba kasama ko, o sila-sila maglalabo-labo. Yan ang nakasulat. Tama. Tama yung ating supporting na yan na referensya, no? Ngayon, ang tanong ay, ano po ang mangyayari ayon sa hula ni Propeta Isaias sa pagkatapos ng mga araw o at the end of the days? O, kasi yan pong Sabat at yang mga new moon na yan, kapistahan, ipatutupad po yan eh. Ha? Ang sabi nga, hanggat may langit at lupa, isa man sa kalit-liit ng kautusan eh. Hindi babaliwalain eh. Patutupad yan. Pero hindi po sa atin na mga kasama sa Raptured Christians. Hindi ho. Kasama na nga natin ang Lord ng Sabat eh. Ang Panginoong Yahushua eh. Kanino ipatutupad po yan? Siyempre pa, doon sa mga tao na hindi kasama na maghahari ng Kristo. Kasi pagdating po ng Kristo sa kanyang second coming dito, may darap ng buhay eh. Huwag nating alisin sa isipan natin na may darap ng buhay. Na yung mga buhay na mga tao na yon, yung po ang makakasama sa mundong ito. Pero hindi sila paghaharian ng Kristo. Sa sintidong, hindi sila kasama sa mga unang binuhay na maguli. Ngayon, ang ating tanong ay ito, mga kapatid. Ano ang mangyayari sa pagtatapos ng mga araw o at the ends of the days? Ito po, basahin po natin. Sa next slide, sa Isaiah, pakibasa natin, kapatid na Jerian. In the last days, the mountain of Yahuwah's temple will be established as the highest of the mountains. It will be exalted above the hills, and all nations will stream to it. Many peoples will come and say, "Come, let us go up to the mountain of Yahuwah, to the temple of the Lord of Jacob. He will teach us his ways, so that we may walk in his paths. The law will go out from Zion, the word of Yahuwah from Jerusalem. He will judge between the nations and will settle disputes for many peoples. They will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation will not take up sword against nation, nor will they train for war anymore." Ayan, mga kapatid, nabasa ng kapatid na Jeriel, in the last days, the mountain of Yahuwah's temple will be established as the highest of the mountains. It will be exalted above the hills, in all nations. Di ba? Titipunin ng lahat ng mga bansa will stream to it. Ang mga kapatid, many peoples, ang sabi, will come and say, "Come, let us go up to the mountain of Yahuwah, to the temple of God of Jacob. He will teach us his ways so that we may walk in his paths." The law will go out from Zion, the word of Yahuwah from Jerusalem. He will judge between the nations. Kaya talagang yan po ay mangyayari, yung hulang yan, sa milenyo. Bakit natin natyak na magaganap po yan sa milenyo? Ang sabi po dyan, maliwanag eh. Papansinin po natin ang sabi. Many peoples. Pagka nadinig yung peoples, tumutukoy sa lahat ng sangkatauhan po yan. Many. Di ho ba? Baka ang sabi nga, and all nations will stream to it. Many peoples will come and say, "Come, let us go up to the mountain of Yahuwah." Ang sabi pa, he will judge between the nations, plural, and will settle disputes for many peoples. Binanggit uli many peoples. Mga kapatid, yan po ay magaganap sa milenyo, during the millennial kingdom, na ang nagre-reign ay ang Panginoong Yahushua kasama ng mga raptured Christians. Bakit natin natya, kapatid na Jeriel, na yan ay sa milenyo? Ang sabi, nation will not take up sword against nation, nor they will train for war anymore. Wala na pong war. Kailan yan? In the last days. Alam nyo dyan, sa bandang ibaba, yan pong in the last days,
ay galing sa Ebreo na Be Akeret Hayamem. Nang katumbas po niyan sa Ingles, yan nga, in the last days, or sa ibang salin, end of the days, sa ibang salin, future days, sa ibang salin, in the latter days, at sa ibang salin, days to come. Kaya yan pong days to come or in the last days sa Ebreo ay Be Akeret Hayamim, tumutukoy po yan, mga kapatid, na yung last days na yan, during the millennial kingdom. Ang Ang sabi kapatid ng na Kristo, Erning, sige, kaya talagang tumutukoy yan dyan, yung ngayon nakasulat. Kasi ngayon walang digmaan. nagte-training pa nga, meron pa nga ano ngayon meron pa nga combined training doon Balikatan. sa Balikatan di ba? Sa West ano yan, sa West anong Philippine tawag Sea. yan? Sa West China Sea ba yan? Yung WPS, yeah. Oo. West So, Philippine Sea, atin may yan. balikatan yan. Ibig sabihin, nagsasanay pa yung mga sundalo. Pero merong panahon darating, be akarit hayamin, or in the last days, or in the future, be akarit hayamin, Wala na yan. wala Wala na nang digmaan. gera, wala nang magte-training na ganyan. Saan yan? Hindi yan dito sa panahon natin. So let Hindi. us use our, Common sabi nga, sense. yung ating isipan, ano tawag dyan, yung ating common sense, o sige, sabihin na nating imagination, di ba? Use it. Hindi mangyayari ngayon sa panahon natin yan, kapatid na Erning. Sapagkat Hindi. nagtitraining pa nga yung mga sundalo hanggang ngayon. Di ba? May Oo. mobilization pa nga. Dito lang sa kapitbahay namin dito, kapatid na Erning, nandito po yung tinatawag na meron ditong maliit na base ng mga military. Diyan, dito lang sa tabi. Mm. Tumami po yung mga equipment na panggera Pinai-start na nila ngayon lagi. Isipin niyo yan. Ano ibig sabihin yan? So, Mobilization. handa sa pakikipagdigmaan. Di ba? Hindi mangyayari sa panahon natin itong sinasabi ni Isaiah. Yan yung sa future. Be akarit, hayamin. Maganda rin kasi minsan-minsan magsalita tayo ng salitang Hebreo, salita na ibang wika, para matutunan din natin. Maganda po rin kasi yung natututunan natin yung ibang mga Oh, wika, di ba? Nang ibig yeah. sabihin, sa darating, days to come. Ayun, sa days to come. So sa ngayon, meron pang maaari pang magdigmaan. Pero pagdating na ng millennial kingdom ng Panginoong Yahusha, wala na yan. Sabi nga, yung kanilang mga armas, yung swords ang pagkakabanggit dyan, ni Isaias. Wala pa namang alam si Isaias na Baril na pumuputok. rifles di ba? O machine gun, hindi niya pa alam yun nung araw. Kaya ang panggera nila noon ay sword. Ngayon, kung yung mga ginagamit sa gera, gagawin nilang plowshares yan. Tutunawin niya, magiging pang-araro. Di ba? Ang araro, yeah. Tapos yung mga spears nila, yung mga bakal din yun hindi po ba? Magiging Yeah. pruning hooks na lang para sa magsasaka. Pruning, pamprune na lang yung mga armas. Wala nang armas. Pagdating ng Yahusha, pagbaba niya at na-establish niya na yung Millennial millennial kingdom. Yeah. Kaya lalo nating natiyak na yan po ay hindi sa panahon natin matutupad in the last days or in Be Akeret Hayamim, kundi sa future po yan. Ano ho? Yes. At yan nga ay sa millennial kingdom dahil wala ng war. Kasi sa panahon natin, mga kapatid, tatandaan po natin, ang digmaan po ay tuloy-tuloy yan. Katulad ng nakikita natin, bansa laban sa bansa, may digmaan nadidinig nating malayo sa atin, may digmaan ng bansa laban sa bansang malapit sa atin. Tuloy-tuloy po yung mga digmaan na yan hanggang sa Battle of Armageddon. Tuloy-tuloy po yan, mga kapatid, ang labanan ng bansa laban sa bansa. Ngayon, magaganap po yan sa panahon na ang demonyo, kasi ang Antikristo una, malulupig yan Di ba? Ang Antikristo, malulupig po ng Kristo. At kasabay po niyan ay may mangyayari pa rin doon sa pinaka-leader na sa likod nitong Antikristo. Pero bago natin basahin yan, mga kapatid, ano ang mangyayari na ipatutupad sa mga taong hindi nakasama ng Kristo na maghahari sa millennial kingdom? Ito, next slide, Zacarias 14:16 down to 19, itong ipatutupad Ayan, pagkatapos ang lahat ng natitirang mga tao sa mga bansang sumalakay sa Jerusalem, may matitira pa pala, kapatid na Jeriel, hindi lahat mamamatay, ay pupunta sa Jerusalem taon-taon para sumamba sa hari, ang Panginoon o kay Yahuwah na makapangyarihan.
at para makipag-isa sa pagdiriwang ng pista ng pagtatayo ng mga kubol, yung mga kapistahan. Ang mga taong hindi pupunta sa Jerusalem upang sumamba sa hari, ang Panginoong makapangyarihan, ay hindi padadalhan ng ulan. Pag walang ulan, drought. Pag walang ulan, o ay di gutom, mamamatay sila sa sa kawalan ng maiinom. Ang mga taga-Ehipto na hindi pupunta sa Jerusalem ay padadala ng Panginoon ng salot na katulad ng salot na kanyang ipapadala sa mga bansang hindi pupunta para ipagdiwang ang pista ng pagtatayo ng mga kubol. Yan ang parusa sa Ehipto at sa lahat ng bansang hindi pupunta sa Jerusalem para ipagdiwang ang pista ng pagtatayo ng mga kubol. Ang binasa natin kanina Zacarias 14, 12, 15, na doon ay mayroong paglipol na gagawin ng Panginoong Yahushua. Mananatili ang langit at lupa. Kaya pwede pang ipagdiwang ang new moon, at saka yung sabat. Diyan po, ang magdiriwang po niyan, hindi tayo. Sino? Di yung po mga taong hindi kasama sa paghahari ng Panginoong Yahushua. Di ho ba? Sino yun? Di ba parang katulad ng mga taga-Ehipto. Sa ngayon, may mga Ehipsyong sa pulmula talagang ayaw kumilala kay Yahweh. Ipagdiriwang yung mga kapistahan. Pero hindi tayo na mga Yahusyano. Hindi tayong kasama sa raptured. Hindi tayo kasama dyan. Para kanino yan? Sa mga tao na mga dadatnan ng ating Panginoong Yahushua na wala sa uri na maliligtas. Kaya Sa yan kapistahan na yan, partikular, kapistahan pagtatayo ng mga kubol. Tandaan natin, kapistahan ng pagtatayo ng mga kubol. Yan po ang partikular na pinadadaluhan ng hari sa lahat ng mga bansa. Ano po? Yung mga bansa, kung ano mang bansa ka, maaaring Ukraine ka o Philippines ka o ano mang bansa ka, kailangan dumalo kayo dyan. yung sa pista ng pagtatayo ng mga kabol. Ibig sabihin, kung hindi man maka-afford yung iba siguro, yung kanilang pinaka-pinuno, yung delegate ng mga bansang yan, kailangan dumalo sa pagkakataong yan. Kaya, merong kapistahang gagawin. Saan yan? Sa Jerusalem po yan. Ba't sa Jerusalem, kapatid na Erning? Sapagkat yan ang magiging sentro ng paghahari. Yan ang sentro Yan ang sentro. Yan ang seat ng power ng hari ng mga hari. Tama. Sa Jerusalem. Hindi po ba? Yan ay sa Millennial Kingdom po yan. Tatandaan po natin. Ngayon, ano pa po ang hinulaan ni Propeta Isaias na katunayan na ang Sabat at kapistahan na binabanggit ay ipatutupad sa milenyo. Ito, 66, 22, 24. Pakibasa natin, kapatid na Jeremy. As surely as my new heavens and earth will remain, so will you always be my people, with a name that will never disappear, says Yahuwah. All humanity will come to worship me from week to week and from month to month. And as they go out, they will see the dead bodies of those who have rebelled against me. For the worms that devour them will never die, and the fire that burns them will never go out. All who pass by will view them with utter horror. Ayun, mga kapatid, yung binasa po ng kapatid na Jirel, hula din po yan ng Propeta Isaias, na yan po ay tumutukoy sa milenyo, mga kapatid. Yan po ay nabasa ng kapatid na Jirel, as surely as my heavens and earth will remain. Sapagkat pagdating ng labanan sa Armageddon, paglupig sa Antikristo, hindi naman mapupugnaw ang langit at lupa. Kaya ang sabi, as surely as my new heavens and new earth in the sense na iba ang atmosphere, sapagkat yan ang paghahari ng ating Panginoong Yahushua, na dyan ay kasama ang mga raptured Christians. Iba ng atmosphere, mga kapatid. Bakit? Iron fist na ang maghahari. Isang matuwid na hukom ang maghahari, ang ating Panginoong Yahushua. Ang nakasulat dyan, maliwanag. Yan din yung sinabi ni Zacarias. No? Lahat ng mga bansa, kailangan dumalo. Yan din ang sinasabi ni Isaias. All humanity will come to worship Yahuwah. Linggo-linggo, month-to-month. Ayan, meron yan. Yan din yung gagawin. Di ba? Yan ang gagawin. Tandaan natin kung ano ang gagawin. May partikular, pagsamba kay Yahuwah. Tama.
pagsamba. May kapistahan binanggit kanina ni Sa doon kubol. sa Zacarias, kapistahan ng mga kubol. Ito naman, yun din yung sinasabi, para sumamba kay Yahuwah. Sasamba kay Yahuwah. Ibig sabihin ng tao, makikilala nila kung sino ang Diyos dito. Sa pagkakataong ito, magpapakilala ang Diyos sa kanila. Ano po? Tama. Na ang kanilang dapat sambahin ay si Yahuwah. Kaya meron siyang babala. Pag hindi kayo dumalo sa pagtitipong ito, sa kapistahan ito, sa pagsamba sa akin, pag hindi kayo dumalo, sa amang bansa kayo, tatanggap kayo ng salot katulad ng nangyari sa Ehipto. Ayun ang sabi. Di ba? Yung Ehipto, pinadala niya ng salot. Mangyayari din sa inyo yan. Yang naganap sa kanila. Ngayon, ang ating tanong ay, bakit ang sabi, as they go out, they will see the dead bodies of those who have rebelled against me, sabi ni Yahuwah. Ano ba ibig sabihin yan? Ano ba muna ang mangyayari bago ito? Basahin natin ang konteksto para ating maintindihan. 15 to 16. Isaiah one. 66, 15 to 16. Look, Yahuwah is coming with fire. His armies are coming with clouds of dust. He is angry, and he will punish his enemies with flames. Yahuwah will judge the people and will punish them with fire and his sword. There will be many people killed by Yahuwah. Ayan, magkakaroon muna ng digmaan kaya may mga dead bodies doon sa 66, 22 to 24. Why? Because ang president po niyan, ang mangyayari muna ay yung galit ng Diyos ay kanyang ipaparamdam doon sa mga kaaway niya. Di ho ba? At ang sabi, Yahuwah will judge the people and will punish them with fire and his sword. There will be many people killed by Yahuwah. Many people, hindi all people will be killed. Marami ang mamamatay, pero may matitira. Di po ba? Dahil nga binasa natin kanina, ang mga natitirang buhay ay sasamba pa. May pag-asang makasamba pa at matuto ng kalooban ng Panginoon Diyos. Alam niyo, Di ho kapag ba? na Erning, mas maaaring malito yung mga tao dyan sa binasa natin. Kasi sabi, ay, ano yan, merong fire. Merong fire na darating. Di ba? Sabi nga ay, alam mo yung fire na tinutukoy dyan, isa lang ang sinasabi dyan. Ayun din, nandun din sa talata. Sabi Galit. nga, is coming with fire. His armies are coming with clouds of dust. He is angry. Ayun. Fire. Yun ang fire niya. Yung Symbolical. anger niya. Yung galit ng Diyos. Pero ang magpapatay doon sa mga tao, magpapatayan niya mga tao. Di ba? Magpapatayan niya mga tao. I will judge the people and will punish them with fire and his sword. There will be many people killed by Yahuwah. Ang ibig ba sabihin, kapag na Erning, tinaga ni Yahuwah mismo yung mga tao? Ano, hindi ganon. Kasi Kapangyarihan. oo. Ano mangyayari dyan? Ang ibig sabihin, magaganap po yan sa Battle of Armageddon. Yung mga ulam Ayan. yan. Kasi Sino ba yung mga sinasabing army ng Panginoong Yahuwah? Coming with clouds of dust, armies niya. Armies yan, yan ang mga Mga anghel yan eh. Ano ang daladalang armas niyan? Mga sword. Oo. Yeah. Kaya ang tanong natin, bakit po ay posibleng makasamba na ang mga tao sa panahon ng Millennial Kingdom kay Yahuwah? Bakit posible? Ano ho mangyayari sa kay Satanas? Saan nandun si Satanas by that time? Ito, basahin natin. Pahayag 21:3. Ito nakasulat. Next slide. Next slide. Sa Pahayag 21:3. Pagkatapos nito, ay may nakita akong anghel na bumababa mula sa langit. May hawak siyang susi ng kailaliman at may malaki siyang kadena. Dinakip niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas, at saka iginapos ng kadena sa loob ng 1,000 taon. Sa makatwid, pagkatapos po ng labanan sa Armageddon, malulupig ang Antikristo at ang mga kasandulahan niya. Aba, may darating na anghel galing sa langit. Huhulihin itong dragon, yan ang matandang ahas, yung Diablo Satanas. Ikakadena po yan ng 1,000 taon. Simultaneously, mag-i-start naman ang first day. Sa first day nitong si Satanas, doon sa kailalimang bahagi ng lupa, first day din ang pagtatatag ng Kristo ng Millennial Kingdom niya.
inihulog siya ng anghel sa kailaliman, saka isinarat sinusian at tinatakan pa ang pintuan nito upang walang mangahas na magbukas. Ikinulong siya upang hindi makapandaya ng mga tao sa iba't ibang bansa. Oh, nabasa natin kanina, no? All nations sa iba't ibang mga bansa sa loob ng 1,000 taon. Pero pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan siya sa loob ng maikling panahon. Kaya po, sa panahon ng Millennial Kingdom, wala na ang Satanas eh. Nakabilanggo na. Kaya ang mga tao, hindi na sila tutuksohin eh. Di ho ba? Mayroon silang, ika nga, pagkakataong makasamba na kay Yahuwah at makilala ang Panginoon Diyos na si Yahuwah, kapatid na Jeriel. Ipagpapatuloy ng ating Panginoong Yahusha ang trabaho niya, no, doon sa Millennial Kingdom na ilapit yung tao sa Diyos. Kailangan ipamagitan ng tao sa Diyos. Pero at this time, well, you know what? Hindi ako makikiusap sa inyo. Yun ang sabi yung ano kasi ewan ko kung babasahin natin, ano bang klaseng pangangasiwa ang gagawin ni Yahusha diyan? Aba, kamay na bakal, kapatid na Jeriel. So sa makatwid, ito ay pipilitin talaga ang tao na makinig, no? At sumunod. Kaya diyan po, sa Millennial Kingdom, hindi pa po natatapos ang kautusan. Patuloy pa rin ipatutupad yung kautusan. Pero yung isa sa kautusan nga, yung pong kapahingahan, kautusan ni Moises. Pero hindi po sa mga kasama ng Kristo doon sa Millennial Kingdom. Yun Katulad ang ng dapat nating mabasa. Na meron talagang nakasulat na mababasa natin, gaya ng sinasabi ng iba, na dyan sa Millennial Kingdom ay merong tinatawag na yung kapahingan o sabat. Ang nababasa mababasa na lang natin yan. natin, may kapistahan. Hindi ko mo may kapistahan, sabat na yun. Sabat na. Yeah. O hindi pa ganun kadalilo na magkukonklusyon tayo ron. Kailangang may mabasa tayo na meron talagang sabat. Sapagkat ang maghahari dyan ay ang Kristo pa rin na ang batas na paiiral niya ay yung batas ng Ebanghelyo, hindi ang batas ni Moises. Tama. Yung pa rin batas ng Ebanghelyo. Pero merong partikular na gagawin. Yung mga tao. Yeah. Oo, ang mga tao. Yun nga, pupunta kayo doon sa Jerusalem para ano po? Para Sumamba. makipagdiwang Sa pistahan. doon sa pista. Ng kubol. In particular, ng mga kubol. At para sumamba kanino? Kay Yahuwah. Kay Yahuwah. Kaya Yeah. tandaan natin yan, ayun ang magaganap dyan. Ngayon, kapatid na Jeriel, ang akin lang ipinagtataka, maging sa ngayon, itong mga Sabadista, ang nakasulat ay mula sa 1 buwan, sa panibagong buwan, Sabat, sa sunod na Sabat. Ang kanilang binibigyan ng emphasis lang, Sabat. Ba't yung buwan na hindi? Ayun. Kasi nga, Unfair. Unfair. kaya nga tawag sa kanila, Sabadista Oo, yun. Di ba? Sabat. Seventh-day Adventista o Sabadista. Oo. Iyan kumbaga naging pangunahin na doktrina nila yung pangingili ng Sabat Bagamat yung pangingili ng Sabat taliwas doon sa pangingili ng Israel Iba naman doon sa pangingili ng Israel yun Di ba? Kasi marami ngang nagkristiyano, ayun nga, ang nagpasimula po niyan, kapatid na Ernie, yung mga Pariseo na sumama kay Yahusha, na ipinagpipilitan pa rin yung kautusan ni Moises. Kautusan ni Moises. Kaya gusto nila both worlds Law of Moses, Law of Yahusha. Law of Moses, Law of Yahusha. Law of Yahusha, Law of Moses. Kailangan magkasama yun. Ay, di ba yan yung mga pumunta doon kay Apostol Pablo at nagsabi doon sa mga hintil, maliban niya kayo maalas o matuli ayon sa kaugalian ni Moses, hindi kayo maliligtas. Kaya yung kaligtasan, gusto nilang ipatupad yung kaugalian o kautusan ni Moses doon sa mga hintil. Kaya nagkaroon ng pagtatalo di ba? At nagpunta sila para pag-usapan yan. Yan po yung mga Pariseo na sumampalataya rin kuno kay Yahusha. Para sila, sabi nga, both worlds meron sila. Ang tawag diyan ay hindi po Christian o hindi Yahushan. Ang tawag po diyan ay Judaizers. Yan ang bagong word na natutunan natin. Judaizers. So, pwede niyong i-research ano ba yung Judaizers. Sino ba yung mga Judaizers na yan? Ang nagpasimula niyan
yan pong mga Pariseyo. Ngayon, may mga Protestante, Adventista, ano ba yun, Sabadista. Yun din ang gusto. Kautusan ni Moises at yung kautusan ng Kristo. Kautusan ng Kristo, kautusan ni Moises. Yun din ang gusto. So pareho sila. Ayon sa ating nababasa, no? Hindi naman natin kinokondem yung mga tao yung kapatid na Erning. Oo, hindi. Binibigyan lang natin ng diin, ano ba yung nakasulat? Ano ba yung talagang tama? Tama ba yung Sabadista? Tama bang maging Judaizers? Tama po bang gayahin natin yung mga Pariseyo na sumama kay Yahusha? Tama po ba yun? Di kung tama sa kanila yon, yun na ang kanilang sinusundan. Bakit hindi natin sinusundan yon, kapatid na Ernie? Hindi May tayo, sab hindi yeah. yun ang pananampalataya natin di ba? Mm. Kaya ako inuulit ko lang na kung kanilang ipinagdiriwang yung pong Sabat, dapat ipagdiwang din nila yung mga new moons. Hindi naman nila pinagdiriwang yung Sabat lang ng Sabat yung kanilang sinasabi, 'di ba? Ngayon ang tanong natin kapatid na Jeriel, oh, para kanino ba nilikha ang kautusan ni Moises? Basahin nga natin ito, unang Mhm. Timoteo 1:9. Next slide. Everyone will come to worship Oh, me on no. every worship day. Ayan, everyone will come to worship me on every worship day. They will come every Sabbath and every first day of the month. This is what I, Yahuwah, have said. Yan ang utos sa Millennial Kingdom. Hindi Pero magdiwang ng kanino? Sabat yung every Sabat, Oo. yung araw ng kapahingahan. Ano ba yung araw ng kapahingahan sa tao ngayon, kapatid na Erning? Ang araw ng kapahingahan sa tao ngayon, sa ating panahon, Aha. aba, kung ako'y day off sa trabaho, literal yun, pahinga ako do'n. Kung, At mayroon tayong di babasahin ba? mamaya sa mga tunay na Yahusyano, ang kung Mhm. sino ang ating tunay na kapahingahan. Ayan. Pero diyan po sa binasa ng kapatid na Jeriel, everyone will come to worship me on every worship day. Yan ay sa panahon ng Millennial Kingdom. Sapagkat sa panahong yan, nakabilanggo na po si Satanas sa kaila-ilalimang bahagi ng lupa. Wala nang magdadaya sa mga tao. Kaya chance na nila yan. Pero sino itong they will come every Sabbath and every first day of the month. Kapatid Erning, bago natin ituloy yan, sasabihin nyo, Mm. no? Medyo lilinawin natin ng konti. Every worship day, yung every worship day, they will come every Sabbath. Kailan ba iniutos ng Diyos ipagdiwang ang araw ng Sabat? Sabado, Ikapitong araw. araw. Ano po ba ang ikapitong araw, kapatid na Erning? Kung nag-umpisa ang isang linggo sa araw ng linggo, sa makatwid, ang ikapitong araw ay araw ng Sabado. Sabado. Pero, kapahingahan ang tinutukoy natin kailan Tama. ba nagsisimula ang araw ng pagtatrabaho ng tao sa panahon natin? Lunes. Yan. So bumilang ka ngayon, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, ika-6. Hmm. Yung working days. Ika-7. Anong araw? Linggo. Sa kalendaryo, Linggo, unang araw. Sa working days, Linggo, ika-7 araw. Araw. Kailan tayo sumasamba? Unang araw ng Linggo. Linggo. Hindi po ba? Ika-7 araw pagkatapos nating magtrabaho. Trabaho. May sense. May pahinga ka ng pahinga, hindi ka naman nagtrabaho. May sense, di ba? Kaya yung every worship day, hindi ang sinasabi diyan, oy, ipagdiwang niyo yung Sabat. Hindi. Tinutukoy lang na yung worship day, yun din ang day ng Sabat o ng kapahingahan. Tama. Yeah. Di ba? Yung ating nababasang yun, yung ating nakikitang yun, may sense. Logical. Ano po? Kaysa doon sa yung anyang Sabat, ika-7 araw. Ba't naging Sabat? Bakit ika-7 araw yung Sabat para sa'yo? Kasi po, Sabado po yung Sabat Ba, hindi naman. Teka muna. Paano naging Sabado yung Sabat? Komo ba katunog? Sabat? Ginawa mo Sabado. Sabado? Hindi nag-isip. Tandaan natin, yung Sabado, kapatid na Erning, Kastila yon. Kastila nga yun. Yung Sabat. Kastila ba yun? Kumaga sana, hindi magkaibang words yun.
Kasi nga, ang tao naku-confuse dyan di ba? Dahil nga may Yeah. utos sa Israel, diwang yung Sabat, ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. O tama yun. Kapahingaan ng Diyos yung ikapitong araw. Ano naman ang ikapitong araw ng kapahingaan sa atin? Magsimula kang magbilang sa unang araw ng pagtatrabaho mo. Yeah. Hindi ka pwede magpahinga na hindi ka nagtrabaho. Kalendaryo natin yun. Ang ikapitong araw sa atin, yun ang araw ng linggo, hindi araw ng Sabado. Yeah. Para sa mga gumagamit ng kalendaryo. Ngayon po, kasi kapatid na Ernie, may nagtatrabaho na ng linggo, Sabado, Yeah. tuloy-tuloy na di ba? Naiba na rin. Naiba na rin. Kaya, Pero yung kapahingahan mo. ang importante, pagsamba. Ano mang Yan. araw yan. Pwede Araw tayong ng sumamba. kapahingahan mo, may pagsamba. Kapatid na Jeriel, atin pong sariwain, kanino ho ba iniutos? Yan pong pangingilin ng Sabat, buwan, kapistahan. Kanino ba iniutos yan? Next slide po. Unang Timoteo, 1:9. We also Ayan. know that the law is not made for those who do what is right. It Ayun. is made for those who are against the law and refuse to follow it. Di ba? The law is for sinners who are against God. Teka muna, kaninong batas ba yan pinag-uusapan dyan muna? Yan ang batas ni Moises po yan kung ating itutuloy. The law is for sinners who are against God and all that is pleasing to Him. It is for those who have no interest in spiritual things and for those who kill their fathers or mothers or anyone else. It is for those who commit sexual sins, homosexuals, those who sell slaves, those who tell lies, those who don't tell the truth under oath, and those who are against the true teaching of God. So, tanong nyo, kanino po? Anong tanong natin? Ang ating tanong, para kanino nilikha ang kautusan ni Moises? Ayan, para sa mga sinners. Oo, sa ayaw magpahalaga sa kautusan ng Panginoon Diyos. Di ba? Ngayon, ang tanong natin ay ito. Ano pa, kanino pa ipinagtupad yan at ano ang halaga ng kautusan ni Moises? Ito, basahin natin. Next Roma. slide. Anong halaga ng kautusan ni Moises? At saka anong halaga, bakit dapat na iti-observe ng tao? Ito, ang lahat ng nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Una, hindi lamang kautusan ni Moises. Nung panahon ng Israelita, kautusan ni Moises, 10 commandments ibinigay sa kanila. May kautusan din ng Diyos sa panahon natin. Kaya ang binasa po natin, unang Juan 3:4, para malaman natin kung ano ang halaga ng kautusan. Ano sabi? Ang lumalabag sa kautusan ay nagkakasala. Bakit? Ano bang tinatawag na sin o kasalanan? Paglabag sa kautusan. Anong ang ibig bang sabihin? Walang halaga ang kautusan? Sabi dito sa Roma, ang ibig ko bang sabihin ay masama ang kautusan? Aba, hindi. Sabi ni Pablo, ulitin ko yung tanong ni Pablo. Ang ibig ko bang sabihin ay masama ang kautusan? Aba, hindi. Sapagkat kung walang kautusan, hindi ko malalaman kung ano ang kasalanan. Totoo nga naman yun. Di ba, kapatid na Jeriel? Yeah. Paano mo masabing ikay nagnakaw kung walang utos na huwag magnakaw? Paano mo masabing ikaw ay walang respeto sa magulang mo kung walang utos na igalang mo iyong ama't ina? Kaya, yung sabi ni Pablo, ang ibig bang sabihin ay masama ang kautusan? Aba, hindi. Sapagkat kung walang kautusan ay hindi ko malalaman kung anong kasalanan. Halimbawa, kung hindi sinabi ng kautusan, huwag kang maging sakim. Hindi ko sana nalaman na masama pala ang pagiging sakim. Yeah. Mga kapatid, ang kautusan ay mahalaga para malaman ng tao kung siya po ay nagkakasala. Para makilala ng tao na siya ay masama sapagkat nagkasala siya. Di ho ba? Kaya isa na nga sa kautusan ay yung tungkol sa kautusan ni Moises. Hanggang kailan paiiralin ang kautusan na yan? Katulad ng Sabat, kapistahan, bagong buwan. Next slide. Ito. Let's go to the next. Why then the law? Why then the law? What was its purpose? It was added after the promise to Abraham to reveal to people their guilt because of transgressions. That is to make people conscious of the sinfulness of sin. And the law was ordained through angels and delivered to Israel by the hand of a mediator. Sino yung mediator nilang yun?
Moses, the mediator between God and Israel, yeah, to be in effect until the seed would come to whom the promise had been made. Uh, until Yeah. the seed would come to whom the promise had been made. Now the promises in the covenants were decreed to Abraham and to his seed. God does not say, and to seeds, descendants, or heirs, as if referring to many persons, but as to one, and to your seed, who is none other than the Christ. Ayan, Kapatid, ayun, maliwanag binasa yan. natin, maliwanag yan. Ano? Sige, tuloy po ninyo. Hanggang kailan po paiiralin ang mga kautusan na yan, Sabat, Bagong Buwan, at sa kayang mga kapistahan? Eh maliwanag po. Kanino ba ibinigay yan? Oh, ang sabi, why then the law? What was its purpose? It was added after the promise to Abraham. Sino ba nauna? Si Moses o si Abraham? Si Abraham. Abraham. To reveal to people their guilt because of transgressions, that is to make people conscious para maging aware ang tao of the sinfulness of sin. And the Katulad na law was sinabi ni ordained. Pablo, Mm, paano ko malalamang mali pala yung kasakiman kung walang batas, wag kang sakim? ayun, O, di ba? exactly. Oh, Ganun po ano yun, kasimple. Itong sabi, ang kautusan ni Moises was ordained through angels and delivered to Israel by the hand of a mediator, Moses, the mediator between God and Israel, to be in effect. Baka naman isipin nila, kapatid na Jeriel, na akala ko ba ang tagapamagitan lang ang Kristo? Eh, nung panahon po ng Israel, ang nagsilbing tagapamagitan nila sa Diyos ay si Moises, sapagkat wala pa naman ang Kristo noon eh. Di po ba? Pero ang pangkalahatang tagapamagitan talaga ng tao sa Diyos ay walang iba kundi ang Kristo na siyang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya yan pong kautusan na yan, papansinin ninyo, Law of Moses, ang sabi, the law was ordained through angels and delivered to Israel by the hand of a mediator, Moses, the mediator between God and Israel, to be in effect until, sa the Tagalog, seed. hanggang the seed would come to whom the promise had been made. Sino Yan. ba yung seed ni Abraham, Si kapatid na Yahusha. Jeriel? Ang Kristo, sa makatwid. Ang kautusan ni Moises, in effect lang po yan. Hanggat wala pa ang seed o wala pa ang Kristo. Pero Yun. pag dumating na ang Kristo, mga kapatid, ano sabi ng Biblia? Tutuparin pa ba natin ang kautusan ni Moises? Aba, mga kapatid, ito, basahin po natin. Next slide. Next slide. God, before faith came, we Bago ang were Kristo. kept under guard by the law. Ayun. Ayun, Ginuguardian yung sinasabi ni Apostol Pablo doon sa Kautusan ni mga Moses. nakakapakinig sa kanya. Bago dumating yung pananampalataya, sabi niya, we were kept under guard by the law. Ginuguardiyahan tayo ng batas. Kaninong Ni batas yung Moises. tinutukoy niya doon? Yung batas ni Moises, Yeah. kept for the faith which would afterward be revealed. Pagkatapos noon, marireveal yung talagang pananampalataya. Therefore, the law was our tutor to bring us, ayan na, Ayun. to the Christ. Yung batas ni Moises, yun ang ating tagapagturo para tayo madala sa Kay Kristo. Kristo. That we might Yeah. be justified, ayan pa, by faith. But after faith has come, we are no longer under a tutor. Ano ba yung tutor? Ayun. O di yung law ni Moises. Ano Oo. bang wala po dito? Di ba? So, dito po mga kaibigan, mga tagapakinig, gaya ng aming hinabanggit lagi, no? Ito ang aming naging pananampalataya. Ito ang aming naging pananaw. Ngayon, siya sa atin po ninyo, hindi pa ninyo pananaw ito. Maliban ng kung kayo ay nagpasyang kasama kayo sa kilusan ni Yahusha o sa iglesia ni Yahusha ngayon. Pero kung hindi pa at nakikinig pa lang kayo, wag muna po kayong maniniwala sa sinasabing ito namin. Pero kung gusto nyo basahin ulit, pinaniwalaan nyo at natiyak ninyo, tama yung sinabi ng dalawang ministro ng iglesia ni Yahusha, natitiyak ko nga na yung batas ni Moises nga pala talaga, hindi na kailangan tayong ma-under doon para maging tagapagturo natin. Bakit? Naturuan na tayo, dumating na yung pananampalataya eh. Nandiyan na yung Kristo. Di ba? So, yan po ang amin.
Ngayon, kung meron po kayong ibang paliwanag, meron kayong ibang ginagawang pananampalataya nyo, nagpa-practice kayo ng mga buwan o ng mga kapistahan, nagpa-practice kayo ng Sabat o ng mga kautusan ni Moises, kayo po yon. Ay ito, kaya namin binabanggit sa inyo, hindi namin pina-practice ito yung ginagawa ng iba dahil dito sa mga talatang ito. Ano po? Ngayon, kapatid na Erning, ewan ko kung pwede na natin banggitin yung mga puna sa atin ngayon. Meron pang konting-konti na lang. Sige, Ah, tuloy pa po muna natin. tuloy natin sa Alam niyo, makatwid. maganda lang konti yung medyo may surprise eh, di ba? Sige po, tuloy natin. Yeah. Sa makatwid mga kapatid, ang kautusan ni Moises, yan po ay parang kinokondisyon lang ang mga isipan ng tao sa pagsunod, sa pagsunod, sa pagsunod. Sapagkat yung po'y aplikable lang sa mga taong taga-Israel. Pero nang dumating na ang seed ni Abraham, na yun ang Kristo, ang sabi, we are no longer under a tutor. Ang tutor na yun ang kautusan ni Moises. Di Mhm. po ba? Kaya ang tunay na Yahusyano, hindi nag-o-observe ng kautusan ni Moises. Hindi. Ang tunay na Kristiyano, ang tunay na Yahusyano. Pero yung peke na Yahusyano, Judaizers, nagsiselebrate na. sabi natin, Judaizers na lang. O sige. Yun na lang yung pangalan natin, no? Hindi kayo fake. Ako, Judaizers. Yun yung yung mga mga dating Judaizers Pariseo. po, Sige. Mhm. mga Judaizers ay hindi ko katakataka na kanila pong isi-celebrate yan, i-observe nila. Bakit? Judeo-Christians ang tawag sa kanila din eh. Kasi Judeo-Christian. may mga ugali pa silang kaugalian pa rin nila na nasanay sila sa pagsunod sa kautusan ni Moises. Dumating na yung inaaninuhan ng kautusan. Hoy, ang tutor, kalimutan mo na, narito na ang inaaninuhan. Narito na ang tunay. Narito na ang Kristo. Siya na ang pakinggan ninyo. Sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, Yes. sinugo ng Diyos ang kanyang anak, siyang inyong pakinggan. Ayan. Siya ang pangulo, di ba? Ng Sabat. Siya nga ang Sabat natin eh. Ba't makikinig ka pa rin sa tutor? Dumating na ang Kristo. Ayan o, ang liwanag. Therefore, the law was our tutor. Which law is that? The law of Moses. Anong purpose? To bring us to Christ, to the Christ. Mhm. Kaya yung pong pagsunod nila sa kautusan ni Moises noon, yun ay conditioning para makondisyon ang isipan ng tao sa pagsunod. Pagdating na ng Kristo, sanay na sila sa pagsunod. Nang dumating na siya, anong sabi? But after faith has come, meaning after the revelation of the existence of our Lord Yahushua, we are no longer under a tutor, which is equivalent to saying we are no longer under the law of Moses. We are under the law of our Lord Yahushua HaMashiach. Kapatid na Jeriel. Tama yun. Kasi yung batas, sabi nga, mayroong mga nakasulat din sa Biblia, pag may bago ng propeta, meron ng bagong covenant. No? Meron ng bagong batas. Yung batas ni Moises, meron ka pa rin mababasa, obsolete na. Di ba? Obsolete. Ibig Obsolete na sabihin, yan eh. lipas na. Ano yun? Expire na. Sabi nga, hindi na magagamit sa panahon natin. Pero, pwede pa rin magpaalaala. Hindi mo na susundin, pero pwede pa rin Yeah. magpaalaala. O walang masamang lalo na ngayong mga pangmoral. Di ba? Yung mga pangmoral, Yeah, marami mga din pangmural. sa lumang tipan, sa kautusan ni Moises, yung mga moral. Walang masamang alalahanin yun. No? Pero yung kautusan tinutukoy dyan, yun yung 10 kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises na kanya namang ipinarating sa Israel. Ayun yun. Yeah. Sa panahon ng Ngayon, kapag Kristo, ginawa niyang 2 na lang yun para mas yeah, madali di nga nating ang dalawa. Yeah. ginawa na lang niyang 2 yun. Ngayon, yung Ngayon, kautusan na yun, bumalik po tayo sa milenyo. Pag-usapan natin ng milenyo. Nalaman sige, na natin kung kanino iniutos yung kautusan ni Moises eh. Di ho yeah, ba? Alam natin kung kanino. Pero tayong mga sumasampalataya sa Kristo, narayan ng Kristo, hindi na tayo under the law ni hindi na. Moses. Ngayon, ang tanong po natin na ito, bumalik tayo sa panahon ng milenyo. Sino-sino ho ang nasa labas ng bagong Jerusalem? Na may bagong langit at bagong lupa. Sino-sino yon? Basahin natin. Kung sino, ito ho yan. Kung sino po ang wala doon sa bayang banal, yun din ang wala sa loob ng New Jerusalem na paghaharian ng Kristo sa millennial kingdom. Ito po yan. Sa Revelation 22, Revelation 22, ayan. Ayan, Blessed are kapatid na those Jeriel. who do His commandments, that they may have the right to the tree of life,
and may enter through the gates into the city. Anong city tinutukoy diyan? Linawin ulit muna natin yan. Bayang banal na yan. Yan po yung City of Gold, no po? Ba't Yung natin kalsada. natiyak? Eh, meron ng Tree of Life eh. Di Yun. ba? Yung Tree of Life na yon, alam natin, yan ang punong kahoy na nagbubunga ng 12 bunga, iba't ibang bunga Bawat sa buwan. bawat buwan. Yan yun, tinutukoy niya. And may enter through the gates into the city, but outside are dogs and sorcerers and sexually immoral and murderers and idolaters and whoever loves and practices a lie. Sa labas ng bayang banal, nandun yung mga tinatawag, hindi naman talagang aso yan eh. Yeah? Hindi. Hindi yan yung asong kumakain. Makasalanan. O yan yung mga aso ugali siguro no na bumabalik sa kanyang suka. Ayan, di ba? Ganyan yung aso. Yung Ayan ang aso eh. Sorcerer, mangkukulam, sexually immoral. Ayan, alam natin kung sino-sino yung mga immoral na yan. Sabi nga eh, maraming mga ganyang klase ng tao ngayon eh, di ba? Kung ano-ano tawag nila, may mga letters yan. Dagdag ng letters. Dati LGBTQ lang. Ngayon, kung ano-ano ng letters yung dinagdag. Murderers, yan yung mga pumapatay talaga ng tao. Mayroong mga tinatawag tayong mga serial killers, mass murderer, at kung ano-ano pa. Idolaters, meron yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Sumasamba. Alam nyo, ang isa, bibigyan ko ng magandang halimbawa, meron kasi tayong napakinggan, kapatid na Erneng. Baka medyo mali yung ating sinasabi nung araw na ang mga Buddhist daw sumasamba kay Buddha. O, yun ang common knowledge natin. Yun ang common knowledge. Aba, hindi. Ang sabi ng isang Buddhist, Buddha is not a God. Buddha is a person. He was just inspiring you to appreciate life. Buddhas should not be worshipped because he is not a God. Yun ang sabi niya. So, alin yung idolaters na tinutukoy dito? Hindi ko kasama Buddhist. Batay sa aming bagong natuklasan. Di po ba? Kung gaano katotoo yung sinasabi ng Buddhist monk ngayon. Ngayon, ang idolaters dito, yung sumasamba sa larawan. Ano po? At yung sumasamba sa tao. Idolater ka rin. Sino ba idol mo? Ina-idolize mo yung taong buhay. Idolater ka rin. Ina-idolize mo yung mga taong patay. O isang ba yung may mga patay na may mga idol sila, mga patay na. O, namatayan niyang banal, namatayan niyang holy. Ayun yung kinanonize. May Mga canonization. santa. O, yun, mga santo, tsaka mga santa. Lumuluhod ka doon, sumasamba ka doon, humingi ka ng tulong doon. Yun po idolatry. Yun po na mga sinusunod mo, yung pinuno mo. Lahat ng sabihin niya, kahit mali, tama sa'yo. Idolatry din yun. Yeah. Idolatry din yun. Kaya, huwag tayo magdaramdam. Yung pinanggalingan naming reliyon, may idol kayo whether you like it or not. Actually nga, nagsimula na kayo maglagay ng rebulto ng isa. Darating ang panahon, ano gagawin niyo dyan? Nakalagay doon, huwag sasambahin ang larawan. Oo, ba't naglagay ka pa ng larawan? Di ba? Para sa larawan. Merong gumawa ng ganyan para sa karangalan ng larawan. Sabi, para sa karangalan anya ng larawan. Sino yung gumawa ng ganyan, kapatid na Erneng? Sa Biblia, sa lumang... Hari yun, hari. O, sinong hari yun? Kailangan mag-research yung mga kapatid. Mag-research kayo. Yung merong hari na nagpagawa ng kanyang rebulto para kapurihan ng sarili niya. Rebulto ng isang tao, hindi natin kailangan yan. Maliban na lang siguro, lalo na kung pang-religion. Pero yung iba kasi may mga rebulto dyan, pala-aralahanin lang yung mga bayani ng bansa yung bayani ng revolusyon. Okay yun. Siguro, hindi naman pang-religion yun Pero pang-religion, hindi pwede yun. Medyo diyan kayo mauuwi kayo dyan Diyan kayo mauuwi. Tutuloy natin yung sinasabi natin. Whoever loves and practices a lie, kasama din yan doon sa nasa labas ng bayang banal. Yun. Kapatid, lie ba yung panagsasasabing mo? Ayan. Mahirap yan. Baka yung itinuturo mo sa halip na truth, lie. Bakit po? Binabasa ko sa Biblia. Oo, pero yung naratibo mo, pinarating mo Yung mensahe mo, pinarating mo Hindi naman yung mensahe ng Diyos at ng Panginoong Yahusha pinarating mo Kay Yahusha, tigil na yung law of Moses. Pinagsama mo, law of Moses, tsaka yung law of Yahusha
inaakit mo doon ng mga tao, may papista-pista ka pa, may pa toro-torotot ka pa, kung ano man yan. Di ba? So, kung yan ang iyong pananampalataya, go for it. Pero sa aming pananaw, hindi naman sa pananaw nyo, no? Pag nag-practice kayo ng mga ganyang practices na merong kasamang kasinungalingan, hindi kasi nakasulat, hindi yun ang talagang para sa'yo. Pero sinasabi mong para sa'yo, eh di kasinungalingan yun. Hindi po ba, kapatid Erwin? Maaring nakasulat, kapatid na Oo. Jeriel, pero hindi para sa kanila. Oo, pero sinasabi mo, ito para sa atin to, susundin Yun. natin. Yun, Oh, nagiging kasinungalingan yan. yeah. Kaya, pag nag-practice ka niyan, hindi lang nagsisinungaling ka, nandadaya ka pa ng tao para maging idol ka, o ayan ang mangyari. So, para ka anyang asong nandun ka sa labas. O, di ba? Yeah. Ng Sa bayan na makatwid. yan. Mhm. Sa makatwid, kung ating lalagumin ba po yan, kapatid na Jeriel, yung mga outside are dogs, sorcerers, sexual immoral, murderers, idolaters, mga sinners po yan. Siyempre, Mhm. walang bahagyang sinners doon sa bayang banal na Yes. may Mhm. dalisay na ginto. Sa new heavens and new earth na dito sa lupa, sa millennial kingdom, gayon din ang ibig sabihin nun. Hindi ho sila kasama na maghahari ng Kristo. Di Hindi. ba? Yung mga sinners, hindi pwede po yun. Hindi sila Paghaharian pwede. sila. Paghaharian sila, pero hindi sila kasamang maghahari. Ngayon, eto po yan mga kapatid. Ayon po sa Biblia, sino-sino itong mga taong ito, na sa panahon na ang Yahushua at ang ang mga kanya, ang kahal ay nandoon na sa langit, sino-sino itong mga ito? Ito po yan, basahin natin. Aklat ng Pahayag, 14:9-11, next slide. Ayan, sumunod pa ang isang anghel, sumunod pa ang isang anghel sa dalawang anghel na nauna. Sumisigaw din siya. Ang lahat ng sumamba sa halimaw at sa mga imahe nito at tumatanggap ng tatak nito sa noo o sa kanang kamay ay makakaranas ng galit ng Diyos sapagkat parurusahan sila na sa nagniningas na apoy at asupre sa harapan ng tupa at mga anghel ng Diyos. At ang usok ng apoy ay magpapahirap sa kanila ay paiilan lang magpakailanman. Araw o gabi ay wala silang pahinga ng kanilang paghihirap dahil sinamba nila ang halimaw at ang imahe nito at nagpatatak ng pangalan nito. Ito'y magaganap ito sa panahon ng tribulation. No? Kasi ang Antikristo ay magpapasamba, ang kanyang larawan, ipasasamba niya sa mga tao. Ang hindi sasamba, pupugutan ng ulo. Di ho ba? Kaya ang mga tao ay talagang daraan sa matinding kapigatian. Kaya itong mga taong biktima ng Antikristo, hindi kasama ito sa sa mga sabi nga ay kasamang maghahari ng Kristo sa millennial kingdom. Manapa, sila po ay paghaharian ng Kristo at ng mga raptured Christians. Di ba mga kapatid? Ito ngayon, 12. Sinasabi ko sa inyo ng lahat ng kasalanan, pati ng paglapastangan sa Diyos ay mapapatawad. Ngunit ang paglapastangan sa banal na Espiritu ay hindi mapapatawad. Ang sino mang magsalita ng masama laban sa akin na anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang sino mang magsalita ng masama laban sa banal na Espiritu ay hindi mapapatawad kailanman. Kaya yung paglapastangan sa Espiritu, banal na Espiritu, yan din po ang mga tao na hindi makakasama na maghahari. Manapa, sila'y paghaharian ng Kristo sa millennial kingdom at sila'y paghaharian kasama ng mga raptured Christians at mga anghel, kapatid na Jeriel. At Ngayon, kapatid na Jeriel, hopefully, pag pinagharian sila, mag-change ang kanilang yun, demeanor. Di ba? oo, Doon sa millennial kingdom. Kaya nga, sinasabi ng Diyos, oy, pag hindi kayo dumalo sa pistang ito, yung pista ng mga kubol, di ba? wala kayong ulan, Oo, lagot kayo sa akin, di ba? Oh. Kaya may may parusa. parusa eh. Kumbaga sa ano, ang Diyos, pag-ibig yun eh. Yan ang huling source, resort ng Diyos na gusto ko kasing maligtas na kayo eh. Di ba? Yeah. Kaya ngayon pa lang, pakikita ko sa inyo, pag nilabag ninyo, sabi nga doon pag hindi ka nabuhay doon sa loob ng millennial kingdom. Ayan, babasahin natin kasunod Yan, yan. Ito, tuloy natin ngayon. ang Sige. tanong natin ay ito, sino-sino ang may pag-asang sumampalataya sa Mesyas sa panahon ng milenyo? Ito, Tuloy Isaiah natin ang 5. pagbabasa. Doon ay walang mamamatay na sanggol o bata pa. Ang sino mang mamatay sa gulang na 100 taon ay
Sabi nga, ang sino mang mamatay sa gulang na 100 taon ay bata pa. At ang mamatay ng hindi pa, ito umaabot sa 100 taon, ay tuturing na pinarusahan ko. Kaya kapatid na Jeriel, sa araw po ng milenyo, ang may pag-asa na sumampalataya sa Mesiyas ay yung ipanganganak pa. Sapagkat yung may mga ipanganganak, kikilala kay Yahusha na Mesiyas, kikilala kay Yahuwah. At meron din namang ipanganganak na hindi. Sapagkat ang madadaya ni Satanas pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan siya ng maikling panahon. Ang madadaya pa niya kasi dami pa ng buhangin sa dagat. Pero yung mga ipanganganak na iba, may pag-asa po yun na sumampalataya sa ating Panginoong Yahusha bilang Mesiyas. Kapatid na Jeriel, sa Yes, makatwid, opo. maliwanag po. Alam nyo, yung talatang yan na binasa natin, kasi medyo Mhm. ituwid natin ng konti yung pagkakaunawa ng ating mga taga-subaybay para maunawaan nilang mabuti. Ano po, yung talatang binasa natin, Isaiah 65:20, no? Subukan nating basahin sa English, sa Amplified. Tingnan natin ang nakasulat. No po? Ito, Sige. no longer shall there be in it an infant who lives only a few days, or an old man who does not finish his days. Ayan. For the youth who dies at the age of 100, and the one who does not reach the age of 100 will be thought of as accursed. Ayan. Sinasabi diyan, alam niyo meron pang ibang salin na pwede nating makita para maunawa nating mabuti. Yung binabanggit dito, ano po? Sandali, hanapin natin at ito ang ating mababasa. Aha. Ito po, signal natin dito sa New King James Version. Sa New King James Version natin titingnan, yun ding talatang yon sa 65 at saka ayun, yun nga, 65:20. No more shall an infant from there live but a few days, nor an old man who has not fulfilled his days. Ayan. For the child shall die 100 years old, but the sinner being 100 years old shall be accursed. So binabanggit dyan, kapatid na Erning, kahit saan mo basahing salid, yun ang nakasulat. No? Ang binabanggit dyan, merong ibang salin kasi bata ka pa kung 100 years old ka pa lang. Mhm. Okay? Pero pag nabuhay ka nang wala pang 100 years old, ayon doon sa ating binasa, kapatid na Ernie, ano raw po naging Sinumpa kalagayan ka. mo? O naparusahan ka, nasumpa ka. Accursed. Yeah. Sa mga tweet, doon sa bayan na yan, sa Millennial Kingdom, may mabubuhay na mga tao. Pagka, meron kasing talata, parehong talata niyan, na ang pagkakasalin, kung ikay 100 taong gulang, ay bata pa ang turing sa'yo. Bata ka pa. Mhm. Ayun, kaya hinahanap natin yun. Pwede nyo ring hanapin yun. Pero sabi nga, mamatay sa gulang na 100 taon, hindi bata, ay bata pa. Yun, sila mamatay sa gulang na 100 taon. Namatay pero namatay na bata pa rin. Di ba? Bata Mhm. ka pang namatay. Yun ang sinasabi doon. Pagka 100 taon ka lang. Kaya ang tao Sinumpa dyan, ka. kapatid na Erning, lalagpas ng 100 taon o hindi? Lalampas. Lalagpas. Kaya Kasi may bata ka pag-asa pa. Kung namatay kang 100 years old, bata ka pa. Kung namatay naman ikaw na hindi ka umabot ng 100 years old, bata ka, pero ano sabi? Ika'y sinumpa ka. Pinarusahan ka. Di ba? May Pinarusahan parusa. ka. Pinarusahan ko, sabi ng Diyos. Sa mga katwid, ito po yung kalagayan ng tao doon sa Millennial Kingdom. Hindi ito doon sa bagong langit at bagong lupa na ginto. Sapagkat doon, walang kamatayan ng lahat ng nandun eh. Yeah, wala na. Mhm. Ngayon, kaya yung mga tao na ipanganganak sa loob ng Millennial Kingdom, may pag-asang sumampalataya. Meron Yes. naman talagang sinumpa, yung namatay na hindi umabot ng 100 taon. Yan. Sinumpa. Millennial Siguro sa Kingdom po loob-loob yan, niyan, di mga sumusunod kapatid. eh, di ba? Oo. Kaya ngayon, next slide. Anong ating mababasa sa next slide? Ito, next slide. Ito, ang tanong po natin, kapatid na Jeriel, komo tayo ay dumating na ang Kristo? Ang tutor, yung Law of Moses, tapos na po yun. Ano ngayon ang sabi ni Pablo?
Ito po, ang sabi niya, pinalaya na tayo ng Kristo sa ilalim ng kautusan. Siya na nga yung dumating, siyang seed ni Abraham eh. Pinalaya na tayo sa kautusan. Yung kautusan ni Moises. Kaya, manindigan kayo sa pananampalataya nyo. At huwag na kayong magpaaliping muli. Ang tinutukoy diyan, yung Kautusan. napalaya ka na sa Israel nang mapalaya ka, ibinigay yung kautusan sa iyo. Katumbas sa atin, tayo tinubos na ng Kristo, 'di ba? Natubos na tayo sa kasalanan, ba't ka pa bumabalik sa pagkaalipin? Paano ka bumabalik sa pagkaalipin? Di yung hindi na napapanong utos, ayun ang sinusunod mo pa. Dos, tandaan nyo, ang sinasabi ko, ako mismong si Pablo, ang nagsasabi nito, bakit ang sabi ako mismo si Pablo? Sapagkat si Pablo dating Hudyo, dating nagningili ng Sabat yan. Mga kaibigan niya ng mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan ni Moises. Sabi ni Pablo, ako mismo si Pablo ang nagsasabi sa inyo na kung magpapatuloy kayo para maging katanggap-tanggap sa Diyos, mawawalan ng kabuluhan ang ginawa ng Kristo para sa inyo. Nakita niyo ba yan? Kumbaga, kung kayo sunod pa rin sa kautusan ni Moises, panahong Kristiyano na, mawawalan ng kabuluhan ang ginawa ng Kristo para sa inyo. Kaya nga hindi Yahusian Judaizer ka. So kung Judaizer ka, hindi ka kasama sa kahal na kukunin ni Yahusya, di ba? Kahal ka lang ng kahal, pero hindi ka kasama dun sa kahal. Alam nyo, maraming magagaling na preachers. Mahusay talaga yung iba sa pagpipreach. Napapapaniwala nila tao para bumalik dun sa doon sa pagkaalipin uli. Nagpapaalipin uli dun sa kautusan na yun di ba? Kaya si Apostol Pablo, sinasabi niyang mabuti ito Kasi Ako dati mismo. siyang Hudyo Yeah. Diba? Nangingiling dati yan. Yeah. Ayan, tuloy natin. Inuulit ko na ang sino mang magpapatuli, kanino bang batas yan? Di ba kay Moises kasama yan Yeah. Ang totoo, una kay Abraham yan Yan ang covenant, yan ang sign ng Diyos sa kanyang covenant kay Abraham. Covenant kay Abraham, Ipinagpatuloy yan sa panahon ni Moises. Di ba? Inuulit ko na ang sino mang magpapatuli para maging katanggap-tanggap sa Diyos ay obligadong sumunod sa buong kautusan. Ayun. Mahihirapan ka dyan. Kayong mga nagsisikap na ituring na matuwid ng Diyos sa magitan ng kautusan ay nahiwalay na sa Kristo. Ayan. Kaya yung mga nagpa-practice niyang mga human, Newsan o yung Sabat, nagpa-practice kayo, hindi niyo ba alam na hiwalay na kayo kay Yahusya? Nakangino na kayo. Naghiwalay sa inyo. Yung walang hula na pinipilit na meron daw siyang hula. Di ba? Baka may bolang kristal yan. Di ba? Yan ang problema Kaya, mga kapatid, mga kaibigan, bago nyo po tanggapin ang itinuturo ng isang tagapangaral, kahit kami, suriin nyo po muna. Ito ba? Binanggit ba nila sa inyo ito? Binasa ba nila sa inyo ito? Ito pong mga sinabi ni Apostol Pablo. Sabi nga, kung nahiwalay ka kay Kristo, meron pang kapraso, kapatid na Erning na babasahin Nahiwalay na kayo sa biyaya ng Diyos. Ayun! Naku, diyan ka mahihiwalay sa biyaya. Ayun, ito pa, kapatid na Jirel. Nung mapansin ni saan ba isinugo si Pablo? Di ba sa kahintilan? Kahintilan. Ang mga hintil, walang kaalaman yan tungkol sa kautusan ni Moises Wala. Di ba? Sapagkat ibinigay lang yan sa mga Hudyo Kaya nung maramdaman itong si Pablo ng mga hintil na doon siya isinugo para pangaralan, para maging kayahusya, nang mapansin niya parang na-impluensyahan ng Judaismo, yung kautusan ni Moises, anong sabi niya? Sa 10:11, may pinapahalagahan pa kayong mga araw, buwan, panahon at mga taon. Nag-aalala ako na baka nasayang lang ang lahat ng pagsisikap ko sa inyo. Nakita nyo? Anong sabi ni Pablo nung kanyang maramdaman ng mga hintil sa Galacia ay parang naiimpluensyahan na pagsunod sa kautusan ni Moises, ilipas na yung kautusan na yun. Ang sabi niya, may pinapahalagan pa kayong mga araw, buwan, panahon at mga taon, nag-aalala ako, hindi niya sinabing masaya ako kung nagdiriwang kayo ng taon, Sabat o pamamahinga. Nag-aalala ako na na baka nasayang lang ang lahat ng pagsisikap ko sa inyo. Kaya kung sa panahong Kristyanismo, patuloy kang nangingiri ng Sabat,
Kung narito si Pablo, yan din ang sasabihin sa inyo. Nag-aalala ako na baka nasayang lang ang lahat ng pagsisikap ko sa inyo. Iyon ang problema kasi, kapatid na Erning. Ano ba ang meron doon na wala doon sa sinasabi ni Yahusha? Yung kay Yahusha, yan na yung bago eh. Bakit mahilig ka pa sa luma? Alam mo, ang maganda lang ang luma, kapatid na Erning, sa kotse, kung meron kang vintage car. Di ba? Ayun, pwede collection yun eh. kung, kung, kung meron kang classic car, okay yan. Pero classic law, hindi, hindi na Wala para yun. sa iyo yun eh. Di ba? Yung Yeah. batas para sa paglilingkod mo sa Diyos, meron ng obsolete. Sabi nga obsolete. Hindi pala obsolete na Obsolete. batas, obsolete, expire na. Ginagamit mo pa. Wag na yun. Iba na yung batas ngayon eh. Di ba? Noon ba, kapatid na Erning? Noon ba? Di ba, punta lang tayo sa 1972. Di ba? Noong 1972, 1972, bawal mahaba ang buhok sa Pilipinas. Sa Pinas, bawal yun. Meron silang batas, martial law eh. Kaya yung mga nandun sa martial law, yung bahagi na yun ng martial law, huwag kang mahaba buhok, bawal yan. Ano pa? Huwag kang lalabas after 12 midnight, may batas na May ganyan. curfew hours. Gagawin mo pa ba ngayon yan? Tayo, talagang hindi nahahaba buhok natin. Pero, sabi nga, hindi na applicable yung batas na yun ngayon. Noon yun. So, maging sa panahon natin, merong batas na tayo ay nasakop noon. Pero napalaya na tayo sa batas na yon, ito na yung bagong batas. Dito na tayo susunod. Hindi na yun, wala ng curfew. Di po ba? Gusto mo Tama. mag-stay overnight, nandiyan ka sa labas ng kalsada, pwede. Pero nung panahon na yon, sa mga taong naroroon sa panahon na yon, kapatid na Erning, pwede ka ba lumabas after 12 Hindi. midnight? Ba May, hindi. may batas. Naku, may makukulong ka. Makukulong ka. Tsaka, hindi mo pwedeng, sabi nga yung mga slogan, hindi mo po pwedeng anuhin nung araw, hindi mo po pwedeng lokohin eh. Yeah. Di ba may May slogan nun? paglalagyan ka. Yeah. Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang Yun nga ang kailangan. kailangan. Naku, merong isang nagloko-loko doon sa radio station niya. Sa ikauunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Pinagbisikleta siya buong maghapon. Di ba? Yan ay batas kasi noong panahon na yon, kapatid na Ernie. Totoo Kaya, yun. yung batas na obsolete, huwag mo nang i-apply ngayon. Yung batas na present, incumbent law, yan ang kailangan nating sundin at alamin. Bueno, kapatid na Jeriel, mayroon pa tayong mababasang talata. Next slide. Ang ating pong tanong, mga kapatid, next slide, ay sinong ating tunay na kapahingahan? Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ano ba ibig sabihin ng sabat? Kapahingahan. Sundin ninyong mga utos ko at matuto kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo, makakapagsabat kayo dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa. Ang ating tunay na sabat po ay ang Panginoong Yahusha. Di ba? Kailan tayo lumalapit sa Kanya tuwing pagsamba at maging sa ating panalangin. Pagka tayo gumagawa ng mabuti at sumasamba, nakakapagpahinga tayo. Di po ba? Saan yung kapahingahan na yan? Next slide. Ito. Kung atin pong babasahin dyan sa Hebreo, kaya sikapin nating makamit ang kapahingang ito, huwag nating tularan ng mga tao nung una na sumuway sa Diyos at baka hindi natin ito makamtan. Sapagkat, ang sino mang magkakamit ng kapahingang mula sa Diyos ay makakapagpahinga rin sa mga gawain niya tulad ng pamamahinga ng Diyos matapos niyang likhain ang lahat. Tayong mga sumasampalataya ang magkakamit ng kapahingang mula sa Diyos. Ngunit hindi ito makakamit ng hindi sumasampalataya dahil sinabi ng Diyos, sa galit ko, isinumpa kong hindi nila makakamtan ang kapahingang galing sa akin. Hindi ibig sabihin na wala pa ang kapahingahan. Ang totoo, nariyan na ito, mula pa ng likhain ng mundo. Pagkatapos, may narinig akong tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito, mapalad ang mga taong namatay na naglilingkod sa Panginoon mula ngayon, makakapagpahinga na sila sa mga paghihirap nila dahil tatanggapin na nila ang gantimpala para sa mabubuti nilang gawa at ito ay pinatotohanan mismo
ng banal na Espiritu. Ang ating kapahingahan, ang Panginoong Yahusya, at ang ating nilulunggati na lugar ng kapahingahan ay sa piling ng Diyos. Yung huling kapahingahan, kasama ang Diyos sa bayang banal, mga kapatid. Yan. Alam niyo, Ngayon, kapatid, pwede na nating sagutin yung mga yeah. charges sa atin, kapatid na Hindi, ito Jayen. po, una, no, para linawin natin. Kami po ng kapatid na Erning, ministro ng Iglesia ni Yahusha. Opo. Pero hindi po kami ang nangunguna o leader nila. Opo. Kami po'y ministro, tagapagpahayan. Kasi may system po ang Diyos eh. Meron siyang pamamahala. O ang Diyos ay merong sistema, ang Diyos ay merong pamamahala. Sabi nga ni Apostol Pablo, ako ginawang ministro nito ayon sa pamamahala o ayon sa sistema na galing sa Sa Diyos. Diyos. At ang sistema ng Diyos, may iisang leader lang. Sino po yung kapatid na Erning? Ang ating Panginoong Yahusya. Yun lang ang leader. Kaya ang nangunguna po sa aming ginagawang paglilingkod ay ang Panginoong Yahusya. Ang kanyang instruction, nakasulat na lahat sa Biblia. Babasahin na lang, uunawain na lang, para Hindi. maintindihan at maisagawa ng buong katapatan. No po? Kami po ay hindi nangunguna kanino man. At kami po, hindi nang aakit ng tao para sumampalataya sa sinasampalataya na namin. Ang amin pong trabaho, yung sinasabi ng Diyos, iparating sa inyo. At kung meron mga aakit sa inyo, mga kapatid at mga tagapakinig, sino po yung kapatid na Erning? Aba, ay ang mga akit sa inyo ho ay ang aral ng Diyos, hindi ho kami. O, ang Diyos mismo. Sino Diyos ba ang mismo. tatawag sa inyo para kayo mapasama doon sa kilusang ito? Kami po ba ni kapatid na Erning? Aba, hindi. Ang sabi dun sa talata, 2:47, ang sabi, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church. Ang Diyos Yan. ang nagdaragdag, hindi tayo. Yun. Yung, ang Diyos po nagdaragdag. Ano? Kaya nililinaw natin yan doon sa ating, kasi po, nagpapasalamat kami doon sa mga pumupuna eh. Dahil yung puna nila, ano po, ang ibig sabihin, pag pinuna ka, aba, nakikinig pala. Nakikinig, Aba, sumusubaybay. nagbabasa. Yung iba nga po, nilagay pa doon sa kanila, meron pa anya sila, natin, yung sina Jeriel Nemes, meron pa sila anyang tinatawag na declaration of faith. Aba, binabasa. Eh, Binabasa nila. kopya lang daw yun sa Iglesia ni Cristo. Teka Aba, muna po, magkaiba. Hindi totoo yun. doktrina daw po ng Iglesia ni Cristo. Teka muna po. Ang lahat ng relihiyon, walang sariling doktrina. Ang doktrina nila nakabatay sa Biblia. Mali nga lang ang pagkaintindi. Di ba? Mali yung pagkakaintindi ng iba. Ba't natin sinabing mali ang pagkakaintindi? Ibig ba sabihin mali sila? Mali doon sa talagang sinasabi dahil nagko-kontradiksyon. Di ba? Halimbawa, kaligtasan. O, maliligtas daw sa paghuhukom. Okay? Kailan yung paghuhukom? Sabi nila, sa araw ng ikalawang pagbabalik ng Panginoong Yahusya na siyang Kristo. Okay? So pagbabalik niya, ano ba gagawin niya? Pagbubukod-bukodin niya ang mga tao. Okay? So mga buhay lang yung pinagbukod-bukod niya. Di ba? Mga bansa. O ngayon, ano ang idideklara niya? Sasabihin niya nung hari. Yung hari, si Yahusya. Yung nasa kanan, mga tupa. Yung kambing, saan pupunta? Kaliwa. Kaliwa daw. Para pa sa apoy. Eh ano po kayo doon? Ayon doon sa ibang reliyon, sa Iglesia ni Cristo, banggitin na natin yung dati namin kinabibilangan. Eh kami yung tupa doon. So kung kayo yung tupa doon, na idideklara na kayo ay papasok sa kaharian, hindi kayo kasamang bumaba ng Kristo. Kapag kayo yung tinipon dito sa lupa eh, pag-uhukom sabi nyo eh, di ba? Siya ang dinatnan. Kayo yung dinatnan eh. Kung hindi kayo kasama doon sa bumaba, hindi kayo kasama sa unang pagkabuhay o ni rapture. Yan ang nagkokontrang pananampalataya. Kasi sa iglesyang kinagisnan po natin, yung ating pinanggalingan, kapatid na Ernie. Abay, ang paghuhukom sa isang idlap lang eh. Isap mata lang, tapos na lahat eh. Hindi, mayroon pong sequence yan. So, yun ang doktrina ng iglesia ni Cristo. Hindi po yun ang doktrina ng iglesia ni Yahusya. Ang doktrina ng Iglesia ni Yahusya, yung nakasulat lang sa Biblia. Eh, hindi binawasan, hindi dinagdagan. Yun po. Ano? Kaya pag sinabi,
kopya lang daw, copycat lang daw sa Iglesia ni Cristo. Hindi, may mga tama naman doon sa doktrina na ipinahayag ng Iglesia at maging ng ibang mga tagapagturo, hindi po ba? Halimbawa, protestante. Ano ba ang ipinahayag ng ibang mga protestante? Yung ibang mga protestante, sabi nila, ang Kristo ay tao, hindi Diyos. Oh, tatanggapin natin yon. Bakit po? Sino ba una nagturo nun? Hindi naman si kapatid na Felix Manalo. Mga protestante, may mga aral na kaya nga naglabanan yung Katolisismo at Protestantismo, yung North and South eh. Dahil dyan sa mga aral na yan na wala naman sa Biblia na tatlo daw ang Diyos, may tatlong persona, o yung mga nag-protest doon, ayaw tanggapin yon. Eh bakit natin tinanggap yung sa protestante? Eh kasi mas nakasulat sa Biblia yun eh. Yung paliwanag na, yung kanilang sinampalatayanan, bakit natin tinanggap? Eh yung kasi nakasulat, isa lang ang Diyos eh. Hindi po ba? At saka walang kontradiksyon. At saka may sense. At saka logical. Paano naging logical yung 3 in 1? Oh, 3 in 1. Alam nyo, may mga policy dyan eh. May mga policy, kapatid na Erning, pagdating sa numero. Kaya kailangan ang tao nag-iisip mabuti. Baka policy yung tinatanggap mo. Ano ba yung policy? Policy statement eh. Baka yun ang nangyayari. Yeah. Pero nga dalawang nagtatalo eh. Ano nga niya mas mataas? Sabi nung isa, multiplication o addition? Sabi nung isa. Sabi po nung kapatid na yan, aba, syempre multiplication. O, tapos sabi nung isa, o sige, tignan natin. Di ba? Sabi nga, 1 time is 6. Hindi, sabi pala muna, 2 time is 6. 12. Diba? 12. O, mas mataas yung multiplication. O, ito naman. Tama siya, no? Mas mataas yung multiplication. Tama, yeah. Tama. 1 plus 1 Was 2. equals 2. Di ba? Tama. So, diba, sabi niya, okay, 12 yun. So, kung 12 plus 1, ilan yun? 13. 13. O, 1 plus 1 is 2. Di ba? Yeah. Sabi niya ganon. Eh, yung 1 times 2. Ilan yun? Was 2. Ha? Sabi pala, 1 plus 1 is 2. 1 Yeah. times 2 is what? 2. Yeah. O, 2. tablanaan niya, tabla na. Tabla na. Alam mo, yung mga komedyante Pilipino yan. Yeah. Medyo breakin lang natin itong ating ng konti. Tapos sabi niya, yung pinakahuli. No? So, 2 times 1, ilan? Equals 2. Okay. 2 plus 1, ilan? 3. Mas mataas na. Mas mataas na yung addition kaysa Kaya may multiplication. mga policy. Parang titignan mo, oy, oo nga, no? Pero ang totoo, pag siniyasat mo yun, komedya lang yun. Comedy. Di ba? Pwede Hindi sa factual. comedy, matatawa ka pero hindi factual yon. Hindi mo pwede factual. paglabanin yung matas. Kaya dito, mga kapatid, ang ating pong inaahanap, ano ba ang tama talaga sa nakasulat? Ano ba yung nakasulat? Ano bang maiintindihan natin sa nakasulat? Hindi yung kung sino tama. Kaya kami po, kami rito, hindi kung kayo po ay pupuna, walang masama doon. Masarap po yung pinupuna. Pero kunin niyo po muna yung facts. Kasi yung iba nagpumupuna, kapatid na Erning, tapos may konklusyon. Conclusive na yan. Hindi po na yung konklusyon. Kasi sabi nila, hindi, yung iglesia na yan, yung Church of Yahushua at yung daw isang dati nating kasama, yan niya subkulto lang ng iglesia ni Cristo yan eh. Sabi nga gano'n. Subcult daw ng iglesia ni Cristo. Una, ano ba yung cult? Papasa po ba kami sa cult? Yan ang tanong. Meron ba kayong listahan ng mga kulto? Mayroon tayong ilang mga nasa listahan ng kulto, mga kapatid eh. Ano ba yan? At yan ay ating babasahin para matyak natin kung kwalipikado kami para tawaging kulto, no? Ito, no? Stephen Hassan wrote a guide to how to spot para makilala natin a cult. That's very good. He calls it the BITE, B-I-T-E model
or something like that. B stands for behavior control. Ayun. I stands for information control. T stands for thought control. E stands for emotion control. There are many little things to look for. Kaya unahin natin itong bite, behavior control. Meron pa tayong ginagawa ba natin dito yan? Oh, nako. Dito nga, sabi na, huwag niyong paniniwalaan to sinasabi namin hanggang di niyo nasisiyasat, ha? O, di ba? Di wala Wala kaming control. Oh, wala kaming control. Kami po, ang control namin, sarili namin. Pero kontrolin yung ibang tao, yung behavior ng ibang tao, never. Kaya Kaya, hindi kami kulto. oo. Saan yan? O, doon sa pinanggalingan namin. Ayan, behavioral Ano? control. Meron yan. Dito Ano po, pa? walang behavioral control. Ito Ah, pa, information control. Nasa Iglesia ni Cristo yan. Dito lahat binabasa po Hindi yan natin kulto. Ano ba yung konteksto? Hindi yung isang talata lang. Yung impormasyon ng isang talata, kung ano-ano na siningit doon. Yun doon sa dati nating pinanggalingan. Ganyan Yeah, at yan maraming ang control, religious yan ang kulto. organization. The same. So, yan ang pagkakilala nyo ng kulto. Dito po, ito, nakasulat lahat. Ano ba pinag-uusapan dito? Ano ba sinasabi dito? So, walang information control dito. O information out. Lahat ng information out. You read it. Ayan. Ito pa, thought. Yung pag-iisip, thought, control. Nako. Magkaisa sa pagboto, hindi naman utos yun. Ha? Wala Isipin pong mo yun. ganun. You can practice whatever. Actually, sabi nga, dito po, gusto mo bang maging Yahusian? Kasi movement to eh. Opo. Kasi ayoko pong umalis dito sa organisasyon namin ito eh. O edi diyan ka, pero Yahusian ka, mababasa mo rin sa Biblia yun eh. Yung mga Pariseo, ano sabi ng Panginoong Yahusia, kapatid ni Erning? Makinig kayo dahil sa magaling sila sa kautusan ni Moises. Pero Makinig wag kayo. niyo gayahin, wag niyo Huwag sundin. niyong gayahin, huwag niyong sundin yan. Di ba? Ibig sabihin, ang sundin niyo yung sinasabi ni Yahusia. O nandiyan ka, di makinig ka dyan, sumasamba ka dyan, di magsumamba ka dyan. Pero Yahusian ka, pwede ba? Oo, pwede. O di ba? Pinapractice mo Kasi yung kay movement Yahusia. ito eh. Movement ito, hindi ito after the membership. Wala. Hindi. Ano pa ito? Emotion control. Naku, Sino ayan control pa. yung emotion? O para makontrol yung emotion mo, ayan, kakausapin ng kamag-anak mo. O, di ba? Pag hindi ka na sa kanila. Merong mga ganyan. O, alam nyo, ang isa palang kapareho niyan ay yung saksi ni Jehovah, pareho din. Ay, Meron din totoo yun. control sa members. At saka dito, meron dito yung tinatawag na Scientology. May Scientology. mga control sila sa kanilang mga member. Yan ang mga kulto. Yan ang kakakilanlan ng kulto. Hindi ho kami pasado dyan. Dahil dito, hindi naman namin kayo pipiliting sumama dito. Kung gusto nyo. Kasi ang Kristo po, hindi kulto ang tinatag. Ang sabi niya, if anyone di ba? If anyone wishes to be my disciple, carry up your cross and follow me if you wish. Kung gusto nyo. Dito po sa Iglesia ni Yahusia, kung gusto nyong matuto, di pag-aralan po ninyo yung aming binanggit sa mga pag-aaral na ito. Pag-aralan ninyo kung gusto nyong matuto. Gusto ko pong sumama. Kung gusto nyong sumama, di pasanin ng cross, sabi ni Yahusia, at sumunod sa Kanya. Hindi po sa amin. Kaya Yan po hindi ang kami. pananampalataya. Yeah. Wala po kaming kinokopya. Yung pong nakasulat sa Biblia, yun ang aming sinasampalatayanan. Ngayon, kung meron po kayong narinig sa amin o pinapractice namin na wala sa Biblia, sabihin niyo po sa amin. At pag napatunayan po namin na talagang wala sa Biblia yung sinasabi niyo, aba, ano po gagawin natin, kapatid na Erning? Ay walang masamang magbago. Sino Ayun. tayo para hindi magbago? Hindi naman tayo katulad ng Iglesia ni Cristo, kumot na nagawa na yung pandoktrina, kahit na mali, i-insist na lang. Basta tanggapin nyo na lang yan. Yan kasi yung tinuro eh. Yeah. Aba, hindi pwede sa atin yon. Walang control of thought. Wala ritong control of information. Wala kung ano nakikita nyo at naririnig. Yun po ang aming pinapahayag. Hindi namin aral yon. Tagapagpahayag lang kami. At aral wala po kaming control kahit ano dahil wala po kaming registration. Wala ritong registration. Ang may control po sa mga mananampalataya, yung may-ari ng iglesia. Yeah, yung Iglesia ni Yahusia. O si Yahusia at ang Yahusia. kanyang ama. Yun ang may control.
Pero dito po sa aming mga magkakapatid po kami yung kinokontrol ng aral na nakasulat sa Biblia. Hindi katulad ng kulto, may leader na doon sila maamo, doon sila Kaya, bow ng bow sa leader. Yan mm, ang kulto. Eh dito ho, ang aming leader dito, ang Yahushua talaga. Paano namin nagagawa? Ano ba kalooban ni Yahushua? Basa. Sundin natin. Wala ritong dumadalaw na ministro sa kapatid na hindi sumamba. Wala. Para kontrolin yung tao. Wala po. Ang nagpapaalaala sa aming lahat, aral. Yung aral na tinanggap. Di ba? Yun Espiritu ang ating Santo, yeah. yun ang Espiritu Santo na isinusugo para ipaalaala ang mga aral ng Diyos at aral ng Panginoong Yahushua. Kaya yung ano, yung mga pumupuna, lalo na po diyan sa ano yung tinatawag social media, no? Good po, thank you sa mga puna ninyo. Pero ang amin pong mapakiusap sa inyo, kung kayo pupuna, don't conclude that you are telling people that we are that when we are not. Di po ba? Yeah. Sabi nga, parang sinasabi nyo yung kami, hindi naman yun ang aming Hindi naman kami pananampalataya. yan. Ang lumilitaw niyan, sa halip na informative ang ginagawa niyo, information, ang nangyayari sa inyo, you become a chismoso. You become a chismosa. You Nasa become a Bible yan. Oo, gumagawa ka ng kwento, which is against Kwento. what the Bible teaches. Yung kung magkukwento tayo, yung sabi nga kwento na talagang totoo. Ano ba sabi doon? Straighten our facts. Factual yung kwento natin. Yeah, Hindi factual. po kwentong kutsero mga Tagalog. Para lang manira ng kapwa. Para Wag naman manira. ganun. Yeah. Kasi nagsabi na yung tao, subcult din yan. Tiyak mo ba yan, brother? Can you prove that? If we talk, can you prove that? Can you read what is in our mind? What is in the heart of every Yahusian or follower of Yahushua or every one of us? Can you read it? Can you really know? Do you really know what we believe? You don't. You only know we came from there. And sabi pa sa atin, mga ministrong tiwalag. Alam niyo po, yung Sure. salitang tiwalag, ang mga apostol tiniwalag din sa sinagoga. Basahin niyo sa Biblia. Ibig ba sabihin masama yung natiwalag sa sinagoga? Natiwalag kami diyan sa kapilya nila, hindi na kami pinapapasok. Okay lang. Pero nagpatuloy kami ng paglilingkod sa Diyos. Yan po ang aming pananampalataya. Kami po ay nagpapatuloy na i-keep. Yun naman ang pinaingatan. Ingatan mo ang Pananampalataya. pananampalataya. Yan po ang aming iniingatan. Kaya, kung ito ang gusto nyong paraan ng paglilingkod, kung gusto nyo, edi siya sa atin po ninyong mabuti, bago nyo akapin, bago nyo sampalatayanan, bago nyo gawin. Bueno, kapatid na Jeriel, tayo'y nakaisang oras at halos sa kulang-kulang sa 2. Salamat sa Panginoon Diyos at tayo'y nakapagpahayag ng aral ng Diyos. Salamat. Bueno, tayo po ay wala na ba tayong sasagutin, kapatid na Jeriel? Alam niyo po, sa susunod na, sige po, pumuna lang po kayo ng pumuna and we love that. Ano po? Sige, kung gusto niyo punuin, kung gusto niyo magsalita ng kung ano man, you are free to do that. But the thing is, if you are not factual, it will come back or haunt you back. Yun ang mangyayari. Babalik sa inyo yan. Kasi ang mga tao, lalo matanong, how do you know that? How do you know that? Tatanong sa'yo, are you part of them? Did you study them? Pag sinabi mo, hindi. So you are just saying it because you thought it's what they do. Ay nako, walang factual na hindi based on facts. Nako, mahirap 'yan, di ba? Hindi magandang salita yung hindi based on facts, lalo na pag ang pinag-uusapan natin religion. Yung aming pumpuna sa Iglesia ni Cristo, based on facts, nakasulat sa Biblia, based on what they Tama. believe. Bakit po? Dahil galing kami doon. Alam namin yung tinuro sa amin doon. Na ngayon nakikita namin, teka muna, medyo lisya ito, sintonado itong isang to. Di ba? Baguhin natin to, hanapin natin ang sagot. Yan po ang iglesia ni Yahushua ngayon. Hindi kapareho ng iglesia ni Cristo. Ang kaligtasan po namin, hindi sa paghuhukom. Magkaiba, di ba? Ang kaligtasan po namin, ayon sa aming pananampalataya, sa araw po ng unang pagkabuhay na maguli. Hindi pa paghuhukom yun. Pero noon, akala natin yung unang pagkabuhay, paghuhukom, isa lang. Naku, hindi pala. Di ba? Kaya magandang mag-aral. Salamat po. Manalangin po tayo, mga kapatid. Maraming salamat, Ama naming Yahuwah, sa mga
aral na aming natutuklasan at natututunan. Tulungan mo po Opo. sana na ang mga kaibigan namin, mga kamag-anak, mga mahal sa buhay ay makaalam din at makatuklas ng ipinatuklas mo sa amin. Ama, Amen. hindi kami kaaway ng sinuman. Nais mo na maligtasan lahat. Nais mong ipahayag ang katotohanan. Opo. Papahayag po namin batay sa abot ng aming pinasampalatayanan. Opo. Subalit ang tao'y kailangan ding paalalahanan, kailangan silang magsiyasat. Opo. Basahin ang nakasulat kung yun nga ang totoo na uutos mo sa mga taong maglilingkod sa iyo upang Amen. matiyak nila na ang kanilang gagawin ay ang nakabatay lang sa iyong kalooban at hindi batay sa konklusyon ng mga nagtuturo o nangangaral ng ebanghelyo. Tulungan Amen. mo po sana kami, Ama, na patuloy kaming matuto pa ng iyong mga kalooban at ang liwanag ng iyong katotohanan patuloy na sumilay sa aming mga isip at puso upang ito ang aming sundin. Hinihiling po namin ang iyong patnubay sa magdamag sa pangalan Opo. po ng Panginoong Yahusya na aming tagapagligtas. Amen. Ano po, kapatid Okay. Nering? Good night po. Good night, Good night po everybody. mga kapatid. Sige po, ingat po tayong lahat.